mga bagay na hindi maikwento sa akin ng lola ay kusa akong natutunan. Sa kagubatan, kalikasan ng isa sa mga naging guro ko. Ang pagninignig ng mga hayop ay nagturo sa akin ng konsepto ng pagtatalik. Ngunit ito ay hindi ko nakita bilang pagnanasang laman lamang, kundi isang manifestasyon ng isang pagkakaunawaan na ang bawat nilalang ay nilikhang may kapareha para magpaligaya sa isa't isa. Madalas kong isipin noon kung kailan ko makikita ang aking magiging kapareha, kung paano ko siya makikilala at kung ano ang itsura niya. Inilihim ko sa lola ang mga damdamin kong iyon sa takot na pagbawalan niya ako sa damdaming aking nadarama, lalo't mahigpit niyang ipinagbabawal na ako ay magmahal. Sa relihiyon ng lola, pagmamahalan ang parati kong naririnig sa kanyang mga dasal. Pag-ibig ng Diyos ang naging dahilan kung bakit siya nagkatawang tao para iligtas ang sanlibutan. Ang pag-ibig ni Maria sa Diyos ang naging batayan upang siya ang gamiting sisidla ng punla ng Diyos. Ang pag-ibig sa kapwa ay madalas ding ipinaparangal sa banal na kasulatan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ang pag-ibig o pagmamahal ay pinagbabawal sa akin ng lola. Ano ang kanyang kinatatakutan? Minsan sumasagi rin sa aking isipan na marahil ay ganoon na lamang ang pangamba ng lola na mawalay ako sa kanya kung kaya't ayaw niya akong magmahal ng iba. O siguro dahil sa naganap sa aking ina, ang karumal-dumal na kamatayang sinapit niya ay may kinalaman sa pag-ibig. Upang maging malaya ang isipan ko sa mga bagay na nais kong pangarapin, nagtayo ako ng munting kubo sa isang liblib na bahagi ng kagubatan na hindi kalayuan sa aming tahanan. Hindi iyon alam ng lola. Araw-araw nagtutungo ako sa kubong may ilang araw ko lang ginawa upang mabuo. Gawa sa mga pinatuyong kahoy at dayami at mga naglalakihang dahon na nagsisilbing bubungan at palamuti. Sa tuwing umuulan, bagyang nasisira ang munting kubo. Pura muli ko yung kakampunihin, aayusin at pagtitibayin. 16 na taong gulang ako noon nang maging madalas ang pamamalagi ko sa kubo. Nagkaroon ako ng panahon dahil na rin sa pagbibigay laya sa akin ng lola na mangasong mag-isa. Kapag maaga akong nakakatapos sa pangunguha ng aming makakain sa araw na iyon, dadaan muna ako sa aking munting kubo at doon sasayangin ko ang aking oras sa pangarap ng mga magaganda at di pa nararanasang bagay. Minsan nilulunod ko ang aking sarili sa pangitain hinahadkan ako ng isang lalaki tulad ng larawang nakita ko sa mga aklat ng lola. At iniisip ko kung gaano iyon kasarap sa pakiramdam, kung gaano iyon katamis damhin. May mga gabiring masyadong matindi ang nadarama kong pagnanasa. Kailangan kong lumabas ng bahay at magpahangin sa kalamigan ng gabi upang maibsan ang mumuong init sa aking katawan. Sa tuwing tulog ang lola, ay lumalabas ako ng kubo. Isinusuot ko na ang kwintas na pilak upang magsilbing proteksyon sa anumang nilalang na maaaring sumalakay sa akin. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang gabing iyon nang kamuntik na akong malagay sa bingit ng kamatayan. May mga panahon pa rin dumarating na kailangan namin mamalagi sa kubo upang hindi makita ang mga kinatatakutan naming nilalang na naninirahan sa kabilang dako ng kagubatan. Mas alam ko na ang panahong iyon kapag dumarating. Hindi pares noon na halos nangangapa ako sa dilim. Napagtanto ko na sa tuwing ang buwan ay tumatakip sa araw, mas malakas ang kapangyarihan ng mga nilalang na kinatatakutan. Sa panahong iyon, mas matindi raw di umano ang panganib sa amin. Kaya kailangang umaga pa lang, suot ko na ang kwintas na pilak bilang proteksyon. Minsan naman, kapag ang buwan ay sobrang laki at bilog na animo bumababa na sa kagubatan, hudyat din iyon na lalabas muli ang kinatatakutang nilalang at kailangan namin magtago sa kubo buong araw. May kakaibang takot pa rin dulot sa akin ang mga pananahong iyon sa tuwing dumarating. Pakiwari ko hindi naman ako tumanda. Ang kinatatakutan ko nung ako'y bata ay ganun pa rin. Hindi nagbago. Hindi nagmaliw. Ang lola rin ay parang hindi naman gaanong tumanda. Sa pananaw namin dalawa, wala namang panahong lumipas o mga taong nagdaan. Marahil dito sa kagubatan na ang pamumuhay ay parating ganoon at ang araw ay pare-pareho. Animo kami nakahinto sa isang kapsula ng panahon na hindi umaandar, hindi umuusad o nagbabago.
Ang naganap ngayon ay magaganap muli bukas, at ang naganap kahapon ay uulitin muli ngayon. Napag-isip-isip ko, pisikal lang naman ang nagbabago, ngunit ang kapaligiran at ang kalooban ay nananatiling ganoon pa din. Naging napakatahimik ng aming pamumuhay, liban sa mga piling gabing gumagala, ang mga kinatatakutang nilalang, at kami ay napipilitang manatili sa proteksyon ng aming tahanan. Bagamat 16 na taong gulang na ako ng mga panahong iyon, ang aking pananalita, isipan at kilos ay maihahalin tulad pa rin sa isang musmos. Ang pagiging mapusok ay isa sa mga katangiang iyon. Minsan sa aking paglalakbay sa kagubatan upang maghanap ng masisibat na hayop, ako ay may natuklasan. Sa matagal na panahon kong paninirahan sa kagubatan, kay rami na ring lugar doon na hindi ko pa nasasaliksik. Isa na roon ang yungib na iyon na aking natagpuan. Mahirap mahanap ang yungib pagkat ito ay natatakpan ng mga halamang ligaw na halos gumapang na sa lagusan niyan. Hindi mo ito kaagad mapapansin, liban na lang kung ito'y malalapitang mabuti. Natuklasan ko ang tungkol sa yungib o lagusan ng may isang baboy ramo na tumapat sa yungib na iyon. Inasinta ko ang hayop para sibatin, ngunit bigla akong nakita ang markang kulay pula sa tiyan nito. Bigla akong naalala ang sabi ng lola. Huwag na huwag ka raw sisibatin ng mga hayop na may marka, pagkat ito'y pag-aari ng mga kinatatakutang nilalang. Natigilan ako sa nakatakda kong gawin. Naramdaman ng baboy ramo ang aking presensya, kaagad itong lumingon sa aking pinagkukublihan. At saka ito biglang tumakbo, papasok sa yungib. Noon ko natuklas ang may lagusan pala doon. Namangha ako, pagkat hindi ko iyon inaasahan. Marahan akong lumapit sa yungib at ito'y aking sinuri. Hindi kalakihan ang butas na yun. Kailangan mo yuko upang maipasok doon ang buong mong katawan. Madilim sa loob ng yungib. Madilim at mabaho. Hindi ko alam kung saan nagtungo ang baboy ramo. Ngunit sa bungad ng yungib, hindi ko na ito nakita. Noon ko naisip, gaano nga kaya kalalim ang yungib na iyon? Saan patungo ang madilim na landas? Ano ang nasa hangganan ng yungib? Puno ng kuryosidad at maraming katanungan ng aking isipan. Napakalakas ng puwersa ang nagsasabi sa aking pasukin ko ang yungib. Subuking alamin ang nasa loob na yun, pero naroon din ang maraming takot at pangamba. Ewan ko kung ano ang nais kong matuklasan o makita sa loob ng yungib. Malabo rin ang pinanggagalingan ng aking mga takot. Ano man ang dahilan, hindi na mahalaga. Pinasok ko ang yungib at nagitla ko sa aking nakita. Sa loob ng yungib, ilang hakbang mula sa lagusan na yun, aking nakapasa gitna ng dilim ang mga buto ng mga hayop na pinaslang. Sari-saring buto at bungo na ang isa ay bilog at hugis ulo ng tao. Ito ang lubos kong ikinasindak. Kinuha ko ang bungo ng hugis ulo at itinapat sa liwanag na tumatago sa lagusan ng yungib. Hindi ako maaaring magkamali. Ang bungong iyon ay kaiba sa pangkaraniwang bungo ng hayop sa kagubatan. Ang bungong iyon ay bungo ng tao. Sa paglalakbay ko pailalim sa lagusang iyon ng yungib, may natagpuan pa akong 3 bungo ng tao. Dito ko na inihinto ang aking paglalakbay sa loob ng yungib. Sa takot ko, dali-dali akong tumakbo palabas ng yungib na para bang kinapos sa paghinga at kinailangang makalabas doon upang makasagap ng hangin. Takot na takot akong nagpatuloy sa pagtakbo kahit nakalabas na ako ng yungib at saka ako nagpatira pa sa talahiban. Ramdam na ramdam ko, mayroong nanonood sa akin ng mga sandaling iyon. Isang presensya ng mga matang nakatitig sa akin mula sa di kalayuan. Lalong kinulakol ng takot ang buo kong katawan. Ako ay nagtatakbo pabalik sa ligtas na lugar na kinariti-rika ng aming kubo. Gaya ng iba ko pang sekreto, ang iyong iba hindi ko na kinuwento kay Lola. Natatakot akong ipaalam sa kanya ang naging mapangas kong pagkilos. Nangamba akong makapagbawalan na niya akong mangasong mag-isa sa kagubatan. Nabawasan ang malaya ang aking tinatamasa. Ngunit hindi na nawala sa isipan ko ang tungkol sa yungib at ang tungkol sa mga bungong aking natagpuan. Ano ang ginagawa ng mga bungo ng tao sa yungib na iyon? Sino ang naglagay doon ng mga bungong iyon? Ano kayang karumal-dumal na pangyayari ang kanilang sinapit? Ang dami kong tanong. Hindi ko na sana nalaman pa ang kasagutan.